Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Kayo ho ba'y pinagpawisan sa pagsamba? Sa mga nasa bahay, kayo po ba ay nagpuri sa Panginoon, galaw-galaw, para maiwasan ng ma-stroke? Malaking tulong po yan sa ating mga katawan pag tayo'y gumagalaw. Purihin po ang Diyos. Sabi po nung isa nating kapatid ay pakiulit daw yung nag-testimony. Live ba yun? Recorded? Ayun. Kasi ano daw? Ayun nga. hindi po yata narinig. Pero sa live siguro, pag mamaya ulitin nyo na lang. At baka mas maliwanag. Kasi ganun talaga. Siya ay nasa malayo, yung audio ay medyo hindi masyadong naintindihan, pero nararamdaman natin ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon. Di po ba? Parang kayo, gusto nyo magpasalamat sa Panginoon, pero nahihiya lang. Tingnan nyo yung katabi nyo. May dalang patotoo yan. Sa mga nag-online ba, baka may gustong basahin yung kanilang mga patotoo. Wala silang patotoo. Ayan. Napakabuti ng Diyos sapagkat walang patotoo sila. Kaya hindi na sila mapapagod. Ayan. Okay, sa umaga pong ito, alam ko na tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Bago pa natin marinig ang kanyang banal na salita. Sapagkat ang Panginoong Yesus, ang istorya niya sa Biblia, napakaraming pamamaraan ang ginagawa niya bago pa ang tao ay makarinig na salita ng Diyos. Minsan ay binibless na niya. Minsan pinagagaling na niya. May gumagaling na, wala pa yung mga pangangaral ng Panginoon. Nagpapakain na siya bago pa maghayag ng mabuting balita. At ako po ay naniniwala na gayon din, na bago nyo pa marinig ang mensahe sa umagang ito ay pinagpala na kayo ng Diyos. Pero gusto natin na lubusin ng Panginoon ang pagpapalang ito. Di po ba? Gusto natin na sa ating mga pag-uwi, at maging mga nasa tahanan, sila po ay pinagpala ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito ay patuloy nating ihanda naman ang ating mga pandinig sa pakikinig ng kanyang banal na salita. Maging willing tayo sa pakikinig ng kanyang banal na salita. Kung meron bang mga tao na nasa loob ngayon ng bahay-sambahan, naroroon lang para present, para hindi hanapin ni pastor, nandoon sila pero ang kanilang pandinig ay, ang kanilang puso, isip, pandinig, wala naman. Pero kayo naniniwala na lahat ng naririto ay handang makinig. Amen? Handang pagpalain ng lubos ng Panginoon. Alam niyo po, ang pagpapala ng Diyos, hindi yan ibinibigay ng biglaan. Nagbibigay ang Diyos ng mga pagpapala konti-konti para hanapin natin siya pag nasaan natin ang ating Panginoong Diyos. Hanapin ang kanyang kalooban araw-araw. Dahil yun ang ibig ng Diyos. Kaya minsan nasa atin din naman po ang problema. Pag hindi natin pinagtuunan, binigyan ng panahon ng Diyos, ang Diyos rin ay nawawalan ng panahon sa atin. Remember yung last preaching, 'di ba? Anong tawag doon? Yung expiration ng pagtawag, panalangin, 'di ba? Mayroong expiration. Lumapit ka sa Diyos habang siya ay malapit pa. Ibig sabihin, habang malapit pa.
Darating yung panahon na pag ang tao'y tumawag sa Panginoon, ay baka hindi na siya pakinggan ng Diyos. Oo nga naman, kung tayo ngang mga tao, minsan, ay nauubos din ang pasensya sa mga taong hindi nagbibigay ng panahon sa atin. Kaya sinasabi natin, pag ikaw naman ang nangailangan sa panahon na ikaw ay aking inaabot, hindi mo ko pinansin, hindi mo ko binigyan ng oras, pag ikaw ang nangailangan, baka hindi na rin kita pansinin. Yan. Gaano pa kaya ang Diyos? Ayan. Kahit po ang Panginoon ay Diyos, nauubusan din po ng pasensya. Sa totoo lang, may expiration nga eh. Kaya tumawag tayo ng tumawag sa Panginoon habang siya ay malapit pa. Samantalahin natin. At baka kung kailangan na natin ang Panginoong Diyos, ay hindi na po niya tayo marinig. Remember, ang banal na Espiritu, kaya nga po hindi pa nagkakagulo sa panahon ito, wala pang matinding chaos. Ang banal na Espiritu ay siyang naririto pa, nagkokontrol pa, pero pag inalis na, o umalis na ang banal na Espiritu, yung control niya sa mundong ito, ang kapalit nun, chaos. Ayan. So may panahon, panahon yan. Yun ang katotohanan po roon. So again, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Sapagkat naniniwala po ako, Panginoon, Lord, na sa mga oras na lumipas ng aming pagsasama-sama at pagsamba, kaming mga naririto at mga nasa tahanan, Lord, na nagbigay ng kooperasyon sa pagsamba namin, ay pinagpala nyo na po kami at ibig namin, Panginoon, na ito po'y lubusin nyo sa araw na ito. Sapat para sa isang linggo naming pamumuhay, sapat upang kami maging matibay at matatag sa aming pananampalataya sa buong sanlinggo. Kung kaya pag dumating muli ang araw na ganito, Panginoon, kami po ay magkakaroon ng maraming mga patotoo sa aming mga buhay. Itataas ka namin sa aming mga patotoo. Itataas at pupurihin namin ang iyong pangalan dahil napakabuti nyo sa amin, Panginoon. Ang kabutihan po ninyo ay aming naranasan sapagkat ikaw po ang nagkaloob nito. Kaya sa umagang ito, Panginoong Diyos, hinihingi po namin ang muli ninyong pagsama, hindi po dahil iniwanan nyo kami, kundi nais po namin na sa aming kalagitnaan ay muling maranasan ang pag-abot ng Espiritu. Alam namin na ang Espiritu na hiningi ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama, nasasama sa amin magpakailanman bilang comforter, counselor namin, Panginoon, ay kasakasama namin sa araw-araw. Pero minsan hindi po namin nararamdaman dahil sa aming kaabalahan, Ama. Kaya sa umaga pong ito, muli nyo pong ipahintulot, ipagkaloob na maranasan namin ang presensya ng iyong Espiritu. Muli kaming palakasin, muli nyo kaming Panginoon na pag-alabin, muli nyo pong iparanas sa amin ang inyong tapik, ang inyong pagyakap, O Diyos, ayon sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po at sa lugar na ito, O Diyos, maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya. I pray for the Shekinah glory of the Lord. Sa kalagitnaan ito, Panginoon, restore us, revive us. For the revival comes from you, O God. For the revival comes on high, Lord. Ito ang nais po naming maranasan. Ito ang ibig ko, Panginoon, na iparanas niyo po sa bawat isa sa amin. Sa mga kapatid naming mga nasa tahanan, Panginoon. Lord, iparanas niyo po ang iyong presensya. Kung ano ang ibig niyong gawin sa umaga pong ito, sa aming kalagitnaan, ay siya rin ninyong gawin sa mga kapatid po naming mga nasa tahanan. Ang anumang sakit at karamdaman ngayon pa lamang, Panginoon, before they hear the words of God, let them be healed in the mighty name of Jesus Christ. Lord, strike niyo po, Panginoong Diyos, ang gawa ng kaaway. Let them be fall dead before you and before our eyes, O God, in the name of Jesus. Panginoon, ngayon pa lamang, O Diyos, ay maranasan po namin ang inyong mga pagpapala. Maranasan na namin, Panginoon, ang pagbibis niyo sa amin, ang inyong katuwiran. Maranasan po namin ang init ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Panginoon, kung may mga bagay pa po kami na hindi nababago, baguhin nyo, Panginoon. Kung may mga bagay pa sa buhay namin na nais nyo alisin, alisin nyo po ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
God, Ikaw ang aming ibig na maranasan. Ikaw ang nais naming makaniig sa umaga pong ito. Ingatan niyo po kami. Bakuran niyo ang aming mga buhay. Sa loob at labas ng building na ito, Panginoon, maging sa mga kapatid po naming nasa ibang bansa, habang sila po ay sumusubaybay sa umagang ito, Panginoon, sa gawain ito, Lord, continue to bless them, protect them, guide them, in the name of Jesus. At bawat isa sa amin, Panginoon, bigyan niyo po ng karunungan na maunawaan, Lord, ang nais niyo pong ipakita sa amin sa umagang ito. Alam namin na ang iyong salita ay hindi nagbabago, Panginoon. Katulad ng iyong sinabi, ang langit at lupa ay lilipas, pero ang iyong salita ay mananatili magpakailanman. Kaya ang salitang ito na hindi nananatili, ang siyang patuloy naming maranasan at magbabago sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Empower us, enlighten us, O God. At loobin niyo po, hanggang sa matapos ang gawain ito, lalabas kami, Panginoon, sa lugar na ito, na hindi lamang kami pinagpala, kundi puspos kami ng iyong Espiritu Santo. Puspos kami, Panginoon, ng inyong mga espiritual na kaloob upang magamit namin sa araw-araw ng aming buhay at pagmiministeryo. Lord, maraming salamat sa lahat ng gagawin niyo today in the mighty name of Jesus. And again, we bring it back, we give you back all the praises, glory, honor, and power in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Muli po nating basahin ang kanyang banal na salita. Matthew chapter 14, verse 1, beginning verse 1 down to verse 12. Sa Biblia ang Tagalog na makarating kay Herodes, na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Talatang 6, nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak na babae ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing, pagkatapos ibinalita nila ito kay Jesus. Patuloy na pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Herod Antipas, anak ni Herod the Great. Maraming beses na po natin itong narinig. Marahil ay maraming beses na rin po nating nabasa. Paulit-ulit na rin pong nabasa. Pero naniniwala po ako na sa paulit-ulit nating pagdinig at pagkakabasa o pagbabasa, ang Panginoon ay laging may bagong hatid na mensahe. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi po nagmamaliw. So, Herod Antipas, son of Herod the Great, by Maltase, under his father's will, ay naging successor po siya upang pamahalaan niya ang Galilea at ang Perea na merong pamagat, posisyon, a title as tetrarch, as ruler of a fourth part of the Roman province of Syria. Siya po ay isang naging successor ng kanyang tatay. Napakagandang istorya nito, mga kapatid, sapagkat dito po natin na makikita na ang pahinang ito is like an episode. No? The name of the Savior is mentioned only at its beginning. Verse 1. Kaya sabi rito,
sinabi rito na makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus. Sa umpisa pa lang ng talata, binanggit ang ating Panginoong Jesus hanggang sa huli uli. No? From the beginning and an end. And all the rest of the story is an account of the way in which Herod the Tetrarch was led to put John the Baptist to death. Hindi po natin alam kung paanong si John the Baptist or si Juan Bautista ay napunta doon sa kaharian ni Herodes. At kung ating iisipin na yung kaharian na ito ay naroon na rin po ang isang malagim na bilangguan kung saan si Herodes, si Juan Bautista ay doon ipinangaw. Pero sa kabila po ng kanyang pagkapangaw doon sa dungeon na yon, ay patuloy siyang nangungusap, umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig, at paulit-ulit niyang isinusumbat kay Haring Herodes na hindi tama ang kanyang ginagawa. Kaya naman nandoon yung pagpaplat ni Herodes na siya ay patayin. Kung ano man po ang nasa kabilang kamay ni Herodes ay upang ipakita sa atin na gusto ng ipakita ng sumulat na ito na hadlangan kung anuman ang isang karumal-dumal na krimen na ibig gawin ni Herodes. At sa kabila naman ito ay kung ano ang maidudulot nito. Parang left hand and right hand. So, ang mga pagsalang-alang po natin sa mga punto na ito ay malamang na ipakita sa atin o ipakita tayo na mayroon tayong kaugnayan sa istoryang ito. Pwede nga nakikita lamang po natin ngayon ay si Herodes. Pwede nga nakikita natin ngayon ay kung ano ang ginawa ni Herodes kay Juan Bautista. Yung kasamaan ni Juan Bautista, ang kasamaan ni Herodes, yung pagsayaw ng anak ni Herodias. At kung hindi nga po ako nagkakamali, Salome yata ang pangalan ng kanyang anak. Yung iba pang mga characters, mga pinuno, mga marirangal na pinuno na inimbitahan ni Herodes. Di ba? Sabi nga po rito, sa verse ano ba yung binanggit dito? Verse 6, bakit naroroon ang mga pinuno? Bakit naroroon ang mga may katungkulan? Dahil kaarawan ni Herodes. Okay, sabi ko po kanina, ay upang hadlangan kung ano yung magawa para hindi magawa yung malaking krimen. Una, ang pangkalahatan po nitong opinion ng marami, noong mga panahong iyon ay nirerespeto si Juan. Nakikita po ba natin sa ating pagbabasa kung bakit inirerespeto nila si Juan? Because they all counted him a prophet indeed. Kaya ganoon ang pagrespeto nila kay Juan. And it was a serious thing na gamitan o lapatan ng kamay ng ibang tao ang isang pinaniniwalaan na inilagay sa isang mataas na posisyon o isang mataas na lugar, ang pagiging propeta.
Noong araw, sa lupain po nila ay hindi na marami ang mga propeta. Halos mabibilang na lang ang mga propeta sa kanilang lupain. Hindi katulad sa lumang tipan na maraming propeta. May mga minor, may mga major prophets. Pero sa panahong ito, kakaunti na lamang. At isa na rito si Propeta Juan Bautista. Yun ang kanilang pagkakilala. Kaya kapag sinaling mo ang taong ito, it is a serious matter, a serious thing para sa kanila. Kaya nga kahit na si Herodes, bagamat gigil na siya para kay Juan Bautista, ay pinipigilan niya. Dahil alam niya na si Juan ay kinikilalang propeta ng marami. Iyon. So to touch this prophet therefore, now at last, a vouchsafe was very serious thing. So, dapat pakaisipin at marapatin na talagang huwag gawan ng masama ang propetang ito. Kaya naman, again, si Herodes was hesitate to put him to death. Nagdadalawang isip siya, pero andun, nakakulong na si Juan Bautista. Dahil meron na siyang ideya talaga. Marami na siyang naririnig about John the Baptist. That John was truly a prophet. Mark chapter 6 verse 20. We are told expressly that he knew that he was a righteous man, holy, and kept him safe. So alam na po ni Herodes na banal na tao, matuwid na tao si Juan Bautista. Tayo ho kaya, alam ba ng mga tao na tayo ay matuwid? Sila kaya ay meron ding pangingimi. Yung hesitation na tayo ay kantiin because they know that we are Christians. They know that you are a child of God. Kasi lagi kang nakikita na pag-araw ng linggo, may dala kang Biblia at alam na nila na ni biro ay hindi ka nila makanti because they know that you are a righteous person. Alam ba nila yon? Alam ba ng mga taong ito na nakapaligid sa atin? Alam ba nila na nabalitaan na kaya nila na tayo ay mga binanal ng Panginoong Diyos? Kaya kahit hindi nila tayo kapatid sa pananampalataya, ang tawag nila sa atin ay sister, brother. Linggo na naman, alam naming mag-church kayo. Hindi nila tayo mapagsalitaan ng pangit, hindi maganda, sapagkat alam nila na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Maraming Herodes ho ngayon, nagkalat. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang pag-smile ay pwedeng, ito yung mga tunay na sinasabi nating plastic, they can smile at us. Pero sa loob-loob nila, hindi lang nila tayo makanti dahil alam nilang tayo ay mga Kristiyano. O di ba ang ganda ng tingin nila sa atin? Kahit kanting-kanti na nila, gusto na nila tayong kantiin, hindi nila magawa sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Ganon kalupit ang Panginoon sa buhay natin. Ginawa kang matuwid sa harapan ng mga di matuwid. At ganon si Herodes sa harapan ni John. Oo, nagawang ibilanggo, pero hindi niya mapapatay-patay sapagkat natatakot siya. Kita nyo? Yung hari o sa ibang sali ng Biblia, yung gobernador, hindi siya makanti, hindi maipapatay sapagkat he knew about that John is truly or was truly
prophet. Kaya ho napakahalaga, no? Sa mata ng tao, they identified us truly Christian. Yan Diablo, alam niya ho ang nagliliwanag na Kristiyano at madilim na Kristiyano. Tingnan niyo yung katabi niyo. Nagliliwanag ba? May kinang ba ng pagiging Kristiyano yan? Kailan kaya tayo, Pastor, magkakasabay-sabay sa amin, ano? Parang alon ng tubig, eh. Amen, amen, amen. May palalim pa, eh. Parang wala tayong tapang na magsabi ng amen pag sinabing tayo ba ay identified by the world that we are truly Christians. Amen! Kailangan nyo talaga encourager, eh. Parang ang laki ng, yung alinlangan natin, sarili na natin, pinag-aalilanganan pa natin, we are righteous. Si Juan kaya nag-alinlangan nung siya ay nakabilanggo? Nagtanong kaya si Juan, am I a God's servant? Dapat ang God's servant hindi nakagapos. Dapat hindi naghihirap. Anak nga ng Diyos, lingkod ng Diyos. Pero why I am here? Pero hindi siya nag-question ng ganun. Ang sinasabi niya, hindi tama. Haring Herodes, na ang asawa ng iyong kapatid ay kinakasama mo. Yun ang sinasabi niya, biyan ng kanyang nararanasan. Diba? Yun ang sinasabi niya kahit siya ay nakatali, nakagapos, nakalagay sa madilim na kulungan. Kaya naman si Herodes, ang laki ng kanyang paniniwala that John was truly a prophet. So what brought it about? Herod's own love of sensual indulgence was the first thing to do. Yung impluensya ng kasamaan ay lalong lumakas. He had put away one who belonged to him of right. He had taken the one who belonged to another, and that other his brother. In verse 3. Antindi, lalong lumakas yung kasamaan. Sapagkat yung hindi kanya, kinuha niya, at yung hindi para sa kanya ay kinuha niya. So sa kabila ng pagtutol ng isang lalaki na kinilalang propeta, because that man had still continued to disapprove of his conduct, Herod had taken him in prison and even thought of his death. Mas lalo pang lumakas yung kasamaan, yung self-indulgence ni Herod sa kabila ng pagpapatuloy ng pagtutol ng isang lalaki na tinawag na propeta. Minsan ba ganyan tayo? Yung laging pinapaalalahan na mali yung ginagawa mo, hindi tama yan. Araw ng linggo kung nasa saan ka, pumupunta ka kung saan. The more na nako-convict, mas lalo pong ginagawa yung bagay na hindi tama. Tama? The more na pinipigilan, na laging isinusumbat, that is the better word na sabing, laging isinusumbat na mali ang iyong ginagawa, pero lalo namang lumalakas ang kasamaan sa iyong sarili. Habang pinapaalalahanan ka, habang pinipigil ka, lalo ka naman parang kalabaw na nagwawala, na ibig gawin kung ano ang masama. This man, the man who had now heard of miracles of Jesus, in verse 1, who is this man? Herod. Here he is in the country and under the notice of the murderer of the Baptist, of another Ahab, as it were, sitting to rule with another Jezebel by his side. Si Herod
at si Herodias ay parang larawan ng makabagong Ahab and Jezebel na nagahari doon sa Galilea, sa Perea. Parang sila yung makabagong Ahab at Jezebel na pinuno sa lugar na ito. Remember the story of Ahab and Jezebel? Kinuha ni Ahab yung garden ni, sino ba yon? Dahil malapit sa kanyang kaharian, nagandahan siya, tapos nalungkot, ganun-ganun po si Herod. Pero ayaw ibigay ng tao kay Haring Ahab. Kaya nalaman ni Jezebel, yun lang ba, pinoproblema mo, isa kang hari? Magagawa mo ang lahat ng gustuhin mo? Makukuha mo yan kung gugustuhin mo. Pero si Jezebel ang gumawa ng paraan para yung lupain, yung magandang garden na ito, ay mapapunta kay King Ahab. So pamagat po ngayon ng mensaheng ito, Herod's birthday party. Or paiksiin po natin, Herod's ballroom. Do you love ballroom? Hindi ko alam kung magpapasalamat ako sapagkat magdadalawang taon na may virus na stop na ang party-party. Kung normal pa rin siguro ang buhay natin, malamang kalahati sa inyo ang nasa party-party. Do you like party? Kayo pong mga nasa bahay, gusto niyo ba ng party? Ballroom. Di ba pag sinabing ballroom, yung matatanda, yan ang ginagawang libangan, magbo-ballroom ako. Lola, saan ka pupunta? Huwag mo akong pigilan, magbo-ballroom ako. May sarili pang DI. Di ba? May kainan at wala. Pag sinabing party, party po yan. Yun nga mga grupo ng mga politiko, merong party, PDP Laban Party, NPC Party, ano pa? Bagong Hukbong Makabayan, Makapilipinas Party. Pero walang kainan dyan, walang sayawan, pero tinawag na party. Pag may birthday, party. Pagkasalan, may party. So, very phenomena yung salitang party. At sa Biblia, meron din palang party, Herod's birthday party or Herod's ballroom. Ang pinakamagandang party sa palagay ko ay mag-party-party tayo dito sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Pero kanina, parang hindi naman tayo nagpa-party. Sabi nga, every Sunday is a victory celebration. Di ba? Kaya pag sinabing celebration, ang lahat talaga ay masaya, lahat ay naglululundag, lahat ay sumasayaw. Kahit hindi sinasabing kumaway sa Panginoon, kumakaway tayo, it is because of a celebration. Imagine, isang linggo wala kang virus. Kaya lumayo ako kasi umuubo si kapatid. Buti na lang, malayo siya sa Baguio. Hello, Kuya Dale, kung nasaan ka man. Kahit sa meeting, inuubo-ubo. Okay, what was happening in the ballroom? In the party of Herods? So there is something dramatically appropriate in the silent death of the lonely forerunner. Ang ingay ng pagsasasya ay umaabot sa kanyang pandinig. Nandoon siya sa kulungan, sa ilalim nung kingdom ni Herodes, pero dinig na dinig. Kasi tahimik siguro nagkakaingayan. Parang sa ibang salita lang, tayo nag-celebrate dito, yung mga demonyo sa ilalim ng building na ito, nagkakatungaya. Ayan na naman ang mga born again, nananahimik tayo dito, sila ay nagkakagulo at nagsasaya. Binaliktad lang natin, naririnig ni John the Baptist yung kaingayan ng kasiyahan doon sa party-party ni Herodes. Nakakalungkot lang sapagkat nandoon siya sa ilalim
habang ang marami ay nagkakasiyahan. So there are three things to be observed in this party. Before, during, and after. Before the party, during the party, or before the ball, during the ball, after the ball. Handa na po kayo? Number one, before the ball, or before the party. So the news of Christ's miracles has reached Herod. Sabi ng Biblia, siya'y nagulat, who is this Jesus? John, risen from the dead, in verse 2, verse 1, bakit ang mga ito ay takot? O may takot? Why these fears? Diba, sabi po doon, nang makarating kay Herodes na tetrarka, ang balita tungkol kay Jesus, sinabi sa kanyang mga lingkod, si Herodes ang nagsabi sa kanyang mga lingkod, siya si Juan Bautista, na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Bakit sila natakot? Sapagkat si John ang sumusumbat kay Herodes. And Herod imprisoned him for 18 months. Isang taon at 6 na buwan? Tama po ba? Nandoon siya sa ilalim, nakagapos, mga kamay at mga paa, pero patuloy na sinusumbatan si Herodes sa kanyang mga ginagawa. So before the ball po ito, wala pang party-party dito. Pero ando na po siya for 18 months. So the guilt of unlawful marriage was on his conscience. Sa verse 4, for John said unto him, it is not lawful, it is not right for you to have her. It is not lawful. Sabi ni Josephus adds that besides this motive for imprisoning John, Herod was also afraid lest John should excite a popular tumult. Dahil kilala nga po si John the Baptist ng mga tao as a genuine prophet, kinikilala. Kasi itong mga Jewish people nito, itong mga taong ito, alam nila kung ano ang itsura ng propeta, yung totoong propeta. Aral sila. Kaya ganun na lamang siya kasikat, kaya ganun siya tinanggap ng tao. At alam ni Herodes yun. Na bago pa siya ipahuli, bago pa magkaroon ng party, alam na ni Herodes na si Juan Bautista ay pagkakaguluhan kung gagawan niya ng masama. But ito pong pagkaunawa na ito, ay dapat bumalik sa dating o sa original na kung saan si Bautista ay tumutulog sa nanunumbat kay Herodes bilang isang adulterous. So her first marriage was with her full uncle, and her second, if marriage it can be called, kung ito'y matatawag na kasal, when her husband and Herod's wife were both living, was with her step-uncle, and thus, triply unlawful, sabi ni Maclaren. So, hindi lang pala iisa, kundi 3 unlawful ang ginawa ni Herodes. So the pleasure of the feast, yung pagpipiesta ni Herodes, yung kasiyahan na kung saan ay may pag-iisip na patayin ang isang manggagawa ng Panginoon. People fly to the ball. Yung mga palabas, yung mga table were playing cards and to taste, or not simply for pleasure's sake and to taste life's glad moments. Para bang kung isa konteksto po ng ating bansa dito sa ating bansa, mga kapatid, para bang
bahay kasiyahan, nandun na lahat. May taberna, bilihan ng alak, table, we're playing cards, kung saan naglalaro, nagkakasiyahan ng mga tao. Not just simply a pleasures, kaya sila naroroon. Kundi ano po yun? Hindi para yung mga pangit na mga karanasan sa kanilang buhay ay kanilang malimutan. Kundi lunurin yung kanilang mga masasamang budhi sa pamamagitan ng mga tawanan upang malayo sa impresyon ng huling pangangaral. To relieve the burden or to pluck out the sting of conscious guilt. Ito po yung during the ball. No? Kung titingnan po natin, isang bahay na punong-puno ng kasiyahan. Kumpleto. Itong mga taong ito, nakakarinig ng tungkol sa mga pangangaral tungkol sa Diyos. Pero nasa isang lugar sila para lunurin ang kanilang mga masasamang budhi. Kalimutan ang mga naririnig nila, nababasa nila tungkol sa Panginoon, tungkol sa Diyos. Kaya hindi lamang po simpleng pagsasaya. Di ba nga sa mga lalaki minsan, ang lalaki raw pag may problema, saan tumatakbo? Doon sa mga bahay na merong inuman, nagpapakalunod. Pag may problema sa bahay, doon napunta, nagpapakalunod. So yun yung larawan, mga kapatid. Sa panahon noon at sa panahon natin, sa konteksto po natin ngayon. Isang lugar na kung saan ang mga tao ay nagpapakasaya. Na sa kabila ng mga naririnig na mga sermon, naroon sila para mapawi kung anuman yung guilt sa kanilang mga kalooban. Minsan, simple, ganito. Hindi man mga bahay aliwan. Noong mga panahon na tayo ay malaya pa, wala pang ganyang maskara. Minsan, ang tao, pag nakita mo, saan ang lakad? Sa mall, magpapalamig. Di ba? Ganun lang kasimple. Pero ito isang larawan nung aking sinasabi ngayon. Bakit ka magpapalamig? Nagwi-window shopping. Kaya pala ang mga mall, wala nang windows. Dahil na-shopping na. Hindi lahat ng nasa mall, nagsha-shopping. Marami doon, yung kanilang mga sarili ay nililibang. Nilulunod sa mga nakikita. Pumupunta sila doon para maibsan yung kanilang mga problema, yung mga guilty conscience. And that was before the ball. Pangalawa, maiksi lamang po ito. During the ball. During the ball, a gay sin. Gay. G-A-Y. Isang baklang eksena. Narito ang Panginoon. Amen? Umami na kayo. It's a gay sin. So the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life are there during the ball. All that can minister to this are there. Herod is there with nakatulalang budhi. During the ball na po ito. So the fair daughter is there. Sino yon? Si Salome.
Isang magandang dalaga ay naroon during the ball. In all the splendor of gay wantonness, yung mga lahat ng mga kabaklaan, baklang kalaswaan, naroon during the party, during the ball. Yung masamang nanay, the vile mother, is there, lascivious and revengeful. Tumatawa pero mapaghiganti during the ball. Yung mga alalay na mga hari o reyna are there, nagbobonggahan, mga nagkikinangan, and what a music and mirth are there, the dance and the song. Remember, this is Herod's birthday party. Kaya kung ilalagay po natin sa ating imahinasyon, nandun na po lahat, present po silang lahat. Magagandang tugtugan. Naalala ko po, nabasa ko nga, itong si Salome, yung anak ni Herodias, when she danced a very sensual dancing. Alam niyo yung salitang dirty dancing? Grabe ho yung dirty dancing. At sa aking imahinasyon, sabi ko, baka ganitong klase yung sayaw ni Salome, na ikinagalak, ikinatuwa, ikinamangha ni Herodes during his party. Di ba nasa Bible na binasa natin? Kaya na ipangako ni Herodes na humiling ka, even my half of the kingdom. Half of my kingdom, I will give it to you. Dahil nasiyahan siya sa sayaw. Very seductive dance. Hindi ko alam at ma-imagine kung gaano ka-seductive ang sayaw ng anak ni Herodias. Siguro mapapaluwa ang bawat kalalakihan sa sayaw ni Salome. Siguro napapaigtad ang mga pinuno, ang mga inimbitahang mararangal at mababonggang mga courtier ng mga hari at reyna. Napapaangat sa kanilang mga upuan sa klase ng sayaw ni Salome. Very sensual, very seductive dance. And she was there during the ballroom. But some are absent. Parang sa mga party na ito siguro yung mga unbeliever. May mga half unbeliever, mga half Christian. Parang kalahati kambing, kalahati tupa. At nagpa-party-party. Pero hindi lahat po ay presence sa lugar na yon. Like John is not there. His disciples not there. In verse 12, Jesus is not there. Nor Jesus' disciples are not there. They were present at the marriage festival at Cana. Diba sabi nga ni Pastor last Sunday, sino ba'y ikinasal doon? Marahil ay kamag-anak, kinilalang kamag-anak ni Mary, at pwedeng pinsan ni Jesus. Si Jesus wala doon sa party, nasa isang festival, sa isang kasalan sa Cana. This is the festival of the Lord. Kaya dapat present po tayo. Hindi sa party ni Herodes. May nangyari na ba sa atin mga kapatid na nasa party ng sanlibutan tapos araw ng linggo na wala dito? Wala pa naman nangyari, no? Wala pa naman. Pumabsent ng Sunday, nagpa-party-party lang kasi magkasabay eh. Yung mga company party, sometimes kasabay ng Sunday. Kung kailan naman Sunday, isasabay ng company. May swimming, may party-party. Hanggang overnight, pero hindi makapag-overnight kay Lord. He or she was present doon sa party, pero kay kaparty ni Lord, wala. Di ba? So yun. But this ball or party is not for them. Hindi para kay Jesus,
Hindi para sa kanyang mga disciples, hindi para kay John, hindi para sa kanyang mga tagasunod. Ito ay sa mga tagasunod, humahanga kay Herodes. It is not the place for a follower, either of Jesus follower or John follower. Hindi ho ito party na para sa mga Kristiyano. Pero bakit may mga Kristiyano na nasa party ni Herodes? Bakit may mga Kristiyano na igagawang lisanin ang paparty ni Lord at pumunta sa party ni Herodes? Hindi yun party para sa iyo if you are a Christian. If you are a follower either of Jesus or John. So the beauty of this world is one thing, and the beauty of the world to come another. Magkaiba po. So this ball or party are the most seductive specimens of pure worldliness that can be found. Most seductive. Pinaka nakakaakit. Kasi nga naman, sa party ni Herodes, parang gusto ko na sabing tinamaang Herodes. Di ba? Minsan, ganun yung matatanda eh. Anak ka ni Herodes. Tatay mo ba si Herodes? Kaya yung mga matatanda nung araw. Kaya yung matatanda nung araw, kahit hindi pala simba, kilala nila si Herodes. So ibang klase po yung party na ito. Very seductive. Kasi nga, sa party ni Jesus, walang seductive dancer. Mga tambourine dancer lang meron. Ang hahaba pa ng suot. Close na close pa, close neck. Sa party ni Herodes, kita lahat. Kaya nga napapawaw ang lahat. Sa church nga naman ng mga dancer, minsan matanda na. Dapat may age limit. Parang yung sa Itbulaga, di ba? Pag 18 na, hanggang 18 lang ang dancer nila. Ano bang dancer yon? Yung sex bomb. Pag nag-20 na, tsugi na. O, di ba? Dapat dancer din natin siguro mas bata. Kaso hindi. Paparty ni Lord yun eh. Kaya yung iba umaalis ng church kasi gusto nila Herod's party. Herod's ball, seductive, sensual. Kaya ang sabi nila, boring talaga ang pagiging born again. Kaya yung iba sinasabi na lang, sama mo na lang ako dyan. Ipanalangin mo na lang ako dyan. Pag sumamba ka, isabit mo na lang ako dyan. Tapos ang lakas magsabi na, he's a follower of Christ. Pero nasa party ni Herodes. Surely the God of this world knows how to enchant both eye and ear. Na kung saan, sa party na ito, it will become natural. You see? Yung kasamaan, natural lang sa kanila. And the God of this world know kung paano aakitin ang mga tao. So, it is a place where God is not. So during the ball, God is not. Wala po ang Diyos doon. Where the cross is not benamed. It is a ball of party where the knee is not bent. Where the music in praise of Jesus is not heard. Where the book of God or the Bible and the name of God would be out of place. Hindi na pag-uusapan ang lahat ay napag-uusapan sa party ni Herodes pero hindi man lang mabanggit ang pangalan ni Jesus. Mga kapatid, sa mga parting pinupuntahan natin, hindi man katulad ng party ni Herodes. May mga party tayo napupuntahan pero nababanggit ba si Jesus? Minsan, Christian party, birthday party ng mga Kristiyano, nababanggit ba si Jesus? Naitataas ba ang Panginoong Jesus? Kung hindi ganon ang mangyayari,
lumabas ka sa party na yan, sapagkat wala ang Diyos dyan. Sa parting ganyang klase o sa ganyang klase ng party. Kung hindi na may mention ng Diyos, hindi na pag-uusapan ng cross, hindi na pag-uusapan ng Biblia, hindi nakikita ang paglud. Sabihin naman, Pastor, alangan naman magluhuran kami doon. Dahil party nga, di ba, Pastor? Bakit yung mga nagsasayaw, nagluluhuran? Pag mga lasing na nagluluhuran. So how many years na ba ako sa church na ito? Binibilang ko kung ilang beses na akong lumuhod sa tahanang ito ng Panginoon. Kayo mga kapatid, sa tagal nyo rito, ilang beses nang iniluhod ninyo ang inyong mga tuhod sa tahanan ng Diyos na ating pinupuntahan, sinasamba ang ating Panginoon. Kung hindi pa tayo paluluhurin, wala tayong kusang pagluhod, parang parte lang ni Herodes. Kung hindi pa tayo utusang itaas ang mga kamay, hindi natin itataas ang ating mga kamay, parang parte lamang ni Herodes. Minsan, dito pa nga lang, hindi na nag-glorify ang pangalan ni Jesus eh. Parang parte lang ni Herodes. At kung tayo may atin ng party, at hindi na may mention ang pangalan ng Diyos, hindi nag-glorify ang pangalan ni Jesus, na hindi marunong manikluhod sa harapan ng Panginoon, hindi kinikilala ang Biblia, go out from that party. It is not come from God. So pag tayo magpapaparty, kaya nga tayo required, pagka may birthday party, itinataas natin sa Panginoon yung may birthday, pinasasalamatan natin ng Diyos. Yung iba nga, kumakanta pa eh. And that's at real God's party. Pinasasalamatan mo ang Diyos sa buhay ng isang taong may birthday. Pero kung wala man lang noon, mga kapatid, get out. God is not there. Remember this warning. Or before this, it was during that ball that the murder of John was plotted. Verse 8, verse 9, verse 10. During the ball, nandoon po yung nagplot ng pagpatay kay John. And consummated that a drunken, lustful king, urged by two women, perpetuated that foul deed during his party. Nagpa-party sila pero pinaplano na. Conducted by two women. Kung paano patayin si John, the prophet of God. So in James chapter 4 verse 4, this is a warning. Ye, adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God, or enemy. Ginagawa niyang kaaway ang Diyos sa mga taong nakikipagkaibigan kay Herodes at sa kanyang party-party. Last, after the ball na ang mga pangunahing artista sa ballroom na ito ay wala nang iba pang nasabi. Sila'y napasa upuan ng paghatol, lahat sila. They have sent John before them to receive his reward. His lips are silent. At ang kanyang mga disipulo ay inilibing ang kanyang katawan. Diba, pagkabugot, siyempre, patay na ho si John. After the ball, pinapugutan na si John. Nalaman ng mga disipulo, kinuha, and then inilibing. In verse 14. So then they go and tell to Jesus. Jesus hears of the murder and silent. Totoo nga, wala ho tayong narinig na response ni Jesus Christ when Jesus heard the death, yung pagputol ng ulo ni John, wala tayong narinig kung ano ang ginawa ni Jesus Christ. Tahimik lang po siya. But this is what I'm saying, this is the day of endurance and patient suffering. So si Herodes ay isang halimbawa ng aligasyong nagkakasala. The king was exceeding sorry. Pasensya, namanglaw. In Mark chapter 6 verse 26, he was sorry. Pero hanggang doon lang siya. Nakagawa ng krimen, pero parang namanglaw lang siya. Pero krimen ang kanyang nagawa. Pumatay ng isang lingkod
ng Panginoon. At alam niyo po ba sa kabuuan, kalahati ng mga tao ay nagagawa ang ganitong klase ng kasalanan. On earth, they are committed in this very way with a feeling of sorrow and an excuse of necessity. Mga taong humihingi ng kapatawaran, namamanglaw, pero walang katotohanan sa kanilang mga puso. So Herod has his reasons. May mga dahilan ba si Herod para ipapatay si Herodes? Meron. For his oath's sake, in verse 9. Dahil siya ay nangako, di ba? Nung sabihin niya, kahit kaharian, hingin mo kung ano ang iyong ibig, kahit kalahati ng aking kaharian. Sa pandinig ng marami. Yun ang kanyang dahilan. A valid reason para magawa ang isang krimen. For his oath's sake. And they are enough reasons. Isang panumpa sa langit at isang pangako sa lupa. Ang hirap po noon. Narinig ng mga tao, mararangal ng mga inimbitahan mo, ang isang pangako, ang iyong binitiwan. Kaya nga may kasabihan kung ano yun? Ang sinabi ng hari ay hindi na mababalik. It is a pride. Gusto lang patunayan ni Herod na siya ang king. At kung ano yung nasabi niya, kahit na masama at alam niyang masama at karumal-dumal ang kasalanan yon, dahil doon sa pangako na ito at sa mga taong nakarinig sa kanya, ginawa niya ang isang kasuklam-suklam na kasalanan o kasamaan. So even at the last hour, hindi niya inamin ang kanyang pagkakamali at walang tinanggihang pakikisama sa mga nakaupo, mga kumakain na kasama niya. In verse 9. So paano mga kapatid, this is my personal question, paano kung dumating ka sa ganung posisyon? Sumumpa ka sa harapan ng Diyos, nangako ka dito sa lupa. So what do you do? Sasabihin mo rin ba na nasabi ko na nahihiya ako? Pero sa puso, walang pagsisisi kung gagawin man yan. Hindi yung pagpatay, siguro ang aking gustong ipunto, kundi kung tumayo ka sa ganong posisyon, na may pangako ka sa Diyos at sinumpa mo sa langit, ipinangako sa lupa, ano ang iyong gagawin? Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Patuloy kong dalangin, Lord, na nakita ng bawat isa sa amin, kaming lahat, na kami ay merong kaugnayan sa istorya pong ito. Ngayon po, ipakasiyasatin niyo ang aming mga puso. Kaming naririto at sa mga kapatid po naming nasa labas ng building na ito. Marahil may mga nagagawa kami, Panginoon, na kahit alam naming mali, but sometimes pinaninindigan namin dahil ayaw naming masira sa mga taong nakapakinig nito. Tulungan niyo po kami na bago pa dumating ang ganitong posisyon, Panginoon, na kami manumpa sa langit at mangako dito sa lupa, hindi namin mapanindigan kung ano ang mali. Kahit tumayo kami na kami mapahiya, kung tama, sa harapan mo ang aming gagawin, ito ang aming susundin, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, tanging Ikaw lang ang nakababatid ng aming puso at isipan at lahat ng aming mga balakin. Pinupuri kita at itinataas sa umagang ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil niloob niyo po ng iyong salita
ay maibahagi sa araw na ito, Diyos. At ito rin nawa ang maging gabay namin, Panginoon. At sa mga maririnig pa namin tuwing araw na sinasambit ang iyong salita, Panginoon, sa pulpitong ito, Lord, maging gabay namin ang iyong mga pangangaral, ang iyong mga mensahe sa araw-araw. At tulungan niyo kami, Panginoon, kung meron kang mga manggagawa na sumusumbat sa amin upang kami ay itama, hindi kami mag-isip ng anumang bagay laban sa kanila. Kundi sa madaling pagkilos niyo po, Panginoon, maituwid niyo ang aming isipan, maituwid niyo ang aming kalooban. At hindi kami mag-commit ng malaking kasamaan sa iyong harapan. Na kung minsan, Panginoon, pag nakagawa kami ng mali, tahimik ka lang. Tahimik lang ang Diyos. Na parang in-overlook mo, Panginoon, hindi mo pinansin ang aming mga pagkakamali. Pero dumarating at darating ang araw na kung ano ang aming mga nagawa, tatanggap kami ng hatol ayon sa mga ginawa namin. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Muli, patuloy niyo kaming pagpalain, patuloy niyo kaming samahan, gabayan, papagtagumpayin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.